Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa inisyal na datos ng PHIVOLCS, isang magnitude 7.2 na lindol ang yumanig sa Davao Occidental alas 4:14 ng hapon nitong Biyernes, ika-17 ng Nobyembre. May lalim ang tectonic na lindol na 10 kilometro at matatagpuan ang epicenter sa Sarangani, Davao Occidental. Naramdaman ng intensity 1 hanggang 8 sa mga karatig nitong lugar. Nagtamo ng pinsala ang lindol sa ilang mga mall, building at airport ng General Santos City, gayon din ang mga kalsada sa apektadong lugar. Matapos ang naunang ulat na 7.2 na lindol sa Davao Occidental, wala naman umanong naitalang banta ng tsunami sa bansa. Gayunpaman, inihayag ng PHIVOLCS na ang mga ganitong lindol ay maaaring makabuo ng mga hindi pangkaraniwang sea level disturbances na maaaring maobserbahan sa mga baybayin malapit sa sentro ng lindol ng Davao Occidental. Walang dapat ikabahala, ngunit manatili pa ring handa sa anumang sakuna. Bilang pagsusulong ng digital o cashless transactions sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at mga mamimili, inilunsad ang Cashless Expo na tampok ang Go Digital Pilipinas Movement kasama ang iba't ibang ahensya, kasama na rin ang Department of Agriculture. Nilalayon ng Go Digital Pilipinas Movement na makamtan ang makabagong uri ng pakikipagkalakalan gamit ang e-wallet, debit, credit cards at online bank transfers gamit ang mga near-field communication technology. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kasabay ng pag-anunsyo ng Bureau of Immigration o BI sa darating na linggo ng Kapaskuhan sa buwan ng Disyembre, ukol sa mga tauhan nito na wala munang holiday break hanggang ika-15 ng Enero sa susunod na taon, nagbabala din ang ahensya kaugnay ng mga kumakalat na fake website na nagkukubling e-travel sites nito. Muli nilang pinalalahanan ng publiko na ito'y libre para sa lahat at tanging etravel.gov.ph lamang ang kanilang lehitimong website. Alinsunod sa layuning magkaroon ng abot-kaya at sustainable energy supply na siyang tutugon sa tumataas na energy demand sa bansa, nagkaroon ng isang Civil Nuclear Cooperation Agreement o 123 Agreement ang Pilipinas at United States of America. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa APEC Summit sa San Francisco, California, sinabi nito na malaki ang posibilidad na ang proyektong ito ay magiging bahagi sa energy source pagdating ng taong 2032. Samantala, inaasahan naman ng Pangulo na sa pamamagitan ng kasunduang ito ay magkakaroon ng mapayapa at ligtas na paggamit ng nuclear energy kung saan magiging tulay rin ito sa pag-invest ng mga US companies sa bansa. Pinangunahan ng Philippine Sports Commission o PSC ang pag-uumpisa ng 2 araw na Indigenous Peoples Games na kasalukuyang ginaganap ngayon sa Ramon V. Mitra Sports Complex sa Puerto Princesa, Palawan. Katuwang ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, isinusulong ng PSC ang pagpapalaganap ng mayamang pamana ng kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng paghikayat sa mga katutubo na ipamalas ang iba't ibang kultural at tradisyonal na laro ng bansa sa tulong ng IP Games. Aasahan ang paglahok ng 9 na tribo na sasabak sa pagpana, sibat, supok, pagbayo sa palay, santik, trumpo at kadang-kadang. Ang IP Games ay una nang inilunsad noong taong 2018 ng NCIP, National Commission for Culture and the Arts at PSC sa Tagum City, Davao del Norte, at ngayong taon ang unang beses na makakabalik ito makaraan ng halos ilang taong paghinto buhat ng pandemya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.